Plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Oras sa toda ang sato sa Marijaw ng kabubuto ng Unique Maximum Toothpaste, tatak alas 8:50. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Marijaw na buntag na saba sa Ijutanan. Ako si Radyoman na Gay Chew, makigaiban na din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw. Miyerkules na pizza 18 ng Marso 2026. Kumusta ang tanan nato ang mga suking tipaminaw sa 54 ka mga barangay sakop din sa ato siyudad dito sa Siargao, Dinagat Province, Southern Leyte. Kutob sa maabot ang sa ato Sibya sa may Agusan Sur, Agusan Norte o Surigao del Sur. Labaw na sa mga nagtanaw sa live stream sa Facebook page na RMN DXRS sa Surigao. O kuman na adlaw ang mga kaigsuunan, nagpadadyon ang mga paduwa sa nagpadadyon, naghinapos na nabahin kuman ang mga adlaw para sa 29th Caraga Regional Athletic Games 2026 na initagapaygadon sa naglain-lain ng mga playing venues. So ato giawagan ang tanan i-witness ang nagkabilin na mga final games, mga championship games na ipaygadon sugod ko man na adlaw hangtod na ini sa Biyernes. O sa championship games ato na sayran na jaoy guide na tagapagawas ang Department of Education sa Baseball Elementary Provincial Sports Complex sa Marso 20 ang championship games. Ang baseball secondary March 19 sa Provincial Sports Complex. Ang basketball sa Tugbungon Marso 19. Silom na adlaw basketball 5x5 March 20. Ang basketball 5x5 secondary boys and girls Marso 20 isab sa Provincial Sports Gym. Ang billiard secondary March 19 sa Prinzilian Restaurant Billiard Hall. Ang chess isab kumana adlaw dito sa City Cultural Center. Ang chess sa sekundarya pizza 19 silom na adlaw sa City Cultural Center. Samtang ang football elementary kuman na adlaw ang ninabuntag ang diyon sa SPUS football field. Ang football secondary March 20 sa Biyernes diyon sa Provincial Sports Complex. Amo ini ang mga schedule sa championship games sugod kuman na adlaw hangtod ini sa pizza 20 ang Biyernes. Women's Artistic Gymnastics kuman na adlaw ini kuman na buntag CBGS Barangay Washington. Wrestling Isab Elementary Secondary kuman na adlaw diyon sa Bagsakan Center Barangay Luna. Pero ato na sayran na jaon didun sa secondary didun sa may Barangay Washington Gym. Ang rhythmic gymnastics silom na adlaw alas 8 sa provincial gym. Table tennis silom na adlaw Marso 19 ang championship. Samtang table tennis single B sa SPUS news site sa Atrium Barangay Luna. So amo ini ang nagikatakda na mga paduwa kuman na adlaw hangtod na ini silom na adlaw. So ato sam na sayran na jaoy mga matud pa mga duwa hangtod pa ini nga gabi at sa iban pa ng mga venues and volleyball kuman semifinals games dito sa SNSU girls secondary o jaoy sab mga paduwa pa dito sa boxing o lakip na ang taekwondo dito sa may Provincial Convention Center. So initanan ng mga venue sa nakalain-lain ng mga sports event mga kaigsuunan way bayad ini pwede ra kamo mo tan-aw
o ato na sayran ana mag himo isab anan nadugang pa ana mga paghatag anan mga awarding daily awarding sa inin amo na mga paduwa so jay mga paduwa nan ini na diin an awarding daily na didon sa may Luneta Park daon sa dihaan na boxing so sugod na ang kagahapon na daon ni awarding o adon ipahigadon ang awarding sumaya pa sa nakuha nato gikan sa Department of Education na daon didon sa may bahin sa Luneta Park sa Cusco so amo ini ang mga schedule update na nakuha nato gikan isab sa buhatan na Department of Education. Samtang kagahapon isab ato na sayran na naghimo anan arangka kulbahinam ng mga duwa sa basketball so yun dito sa SPUS news site gym ato na sayran na ubay-ubay ang mga nahimo ana kabibo lakip na niini na daghan ang mga mananaway gajud puno-puno ang mga inin mga playing venue sa naglain-lain ng mga sports event sa nagpadadyon na inin tagtawag na 29th Caraga Regional Athletic Games sa 2026. O ato tuod taud-taud kuhaan pa na nadugang na mga update ang mga nagkasamtangan isab na mga duwa kuman didon sa may bahin isab anan inin provincial grandstand daon nagduwa paghihapon sa football o mga inin mga athletics so yun didon na sa may provincial grandstand o lakip na niini an didon sa bahin isab anan vacant lot nan Barangay Rizal daon diha an archery arnis sa Nueva Gym and badminton isab sa Shuttle Dome nan Barangay Rizal provincial sports complex isab an baseball samtang daumpay mga duwa sa didon sa Prinzilian Restaurant Billiard Hall sa Barangay Luna para sa billiards boxing didon sa Luneta Park and chess sa mga gusto mo tan-aw sa City Cultural Center dance sport sa City Gym duha ra ini kaadlaw ang dance sport ang football Osbonaco Provincial Sports Complex sa secondary SPUS football field para sa elementary ang futsal sa Barangay Quezon Gym ang aero gymnastics sa may bahin ng Barangay San Juan o kuman ato sa nasayra na jaoy kasamtangan isab na gymnastics doon sa may Barangay Washington particular na doon sa CVGS ang gymnastics so ang pingkak sila sa Nogo Negosyo Center si Paktakraw sa Bagsakan Center so sa bus terminal sa Barangay Luna o ang softball sa Mat A Central Elementary School sa Barangay Mat A and swimming jaon naghapon sa yun ng Provincial Sports Complex. Osbonaco nagpadadon ang paduwa hangtod silom sa table tennis hangtod ini sa ila championship didon mismo suyod anan SPUS atrium. Alas 8:57 na sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon isab ang game schedule kuman didon sa gym quarter finals na ini sa Sirag Basketball Secondary Boys kuman na adlaw kuman na buntag ang kaganina buntag nagduwa ang Siargao versus Cabadbaran City og alas 9 sab kuman kasamtangan nagduwa ang Butuan City versus Agusan del Sur sundan nga hapon 1:30 ang Surigao del Norte versus Dinagat Islands og alas 3 isab ang Surigao del Sur kontra na sa Surigao City amo ini ang quarter finals para na ini sa Sirag Basketball Secondary Boys. Ang kuman na adlaw ang schedule Marso 18. Bueno, delegasyon ng Cabadbaran City taga-welcome dinhi sa Surigao. Sa ila paghidangat dinhi ato pamation kuman ang report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. Isa ka welcome dinner ang tagpahigayon kagabi para na sa delegasyon ng Cabadbaran City. Inisuyod na sa
Taft National High School na kundin tagtambungan ng lokal na mga opisyalis ng Surigao City, kadaguan sa Department of Education ug iban pa. Sa amo na paabot ng pag-welcome sa mga bisita, may padayag dito ng mensahe si Barangay Kapitan Mario Hesta ng Barangay Taft. Ang Barangay Taft Council and the entire host community of Surigao City. It is my distinct pleasure and honor to extend the warmest possible welcome to the incredible delegates from Cabanbaran City. Palakpakan nato. We are absolutely thrilled to have you here tonight for this special welcome dinner marking the beginning of the Caraga Regional Meet. Your journey here represents not just a delegation, but a vibrant community bringing its unique spirit and energy to our gathering. We are so honored by your presence and truly excited to share this evening with you. As we gather here tonight, let's embrace the spirit of unity and sportsmanship that defines the Caraga Regional Meet. We hope this evening provides a relaxing and joyful atmosphere for you. At dapeksa na yung pagpadayag sa idyan na pag-welcome ni Barangay Kapitan Mario Hesta na Barangay Taft. Dito isab sa among okasyon ang City Administrator na si Attorney Lex Joshua Silvosa ug ija isab tagpaabot ang mensahe sa ngayon sa gobyerno syudad. I hope you will be inspired to represent not only Cabanbaran City, not only Agusan del Norte, but also you will be inspired to bring the name of Caraga. So I hope and I pray that our stay here will be smooth, and I hope that your athletes in each competition will be successful and they will learn a lot, not only in winning but also friendship, camaraderie, and sportsmanship. So to all our visitors and sa ato sa mga kaiban sa DepEd, please enjoy the night. Kabay ako dili ng kanta-kanta, birakan ko yan, pero bawal man doon kay screenan manini. Let's enjoy the night. Let's enjoy the band. Yan pa may food? Oh, let's enjoy the food. And let's have this night as a slow, easy night for us. At dapeksa na yung pagpadayag sa mensahe ni Attorney Lex Joshua Silvosa, ang City Administrator. Samtang nakaapasisaba dito na sa amo na pag-welcome sa delegasyon na Cabanbaran City si Mayor Paul Dumlao ug tagpaabot isab ni ani dyan na mensahe. Since 2022 Pagyud, we are very hesitant to host the Caraga Games. It was supposed to be 2025 that we're going to host, pero nag-decline with me. It was 2024 pa, then 2025, then karon 2026. We were not yet ready because there was so much that we needed to do. But nakita na ako when we committed, everybody committed as well, and the whole tri-district of Surigao del Norte, nagtinambangan yung tanan, and we're very happy of the result so far. And I'm happy also that I've been monitoring every day, every building quarters. Wala ginoan sa nakita nato ng mga major incidents. But for the lack of the things that we cannot provide, we always make up with our hospitality. Murag mo smile na lang mi diretso sa mga things. I know Taft National High School, dagantay challenges, pero nagpasalamat po ko kay grabe katako ang support sa atong mga barangay officials, si Kapitan Mario Hesta, ako Brad sa fraternity, kauban niya mga kagawad, si Brad Jun Parada. Siguro diri na sila matulog kay para siguro doon nga wala kung si kinahanglan pa ang barangay na musagot. But then again, I would like to thank also ang Ato Siargao District na naapo diri ang General Luna yata nga diri. Thank you sir Caberte for being here and also for taking being partners sa ato mga hosting, and of course kay Ma'am Karin sa mainland
sa Surigao del Norte. Unsa nga munisipyo na mainit, di ba? Ang mainit, amo ba sa tugay na grabe ka aptik mo kanta kay taga mainit. And so ang mainit, magpabaon na sa inyo pijanga. Ambot lang ko mga amog pijanga. Pero we are only here because we wanted for everybody to get the best experience sa inyong pagstay diri sa Surigao City. Ang tapik sa na yung pagpadayag sa mensahe ni Mayor Paul Domlao sa dihang tag-welcome ang delegasyon Kabadbaran City. Inisuyod na sa Taft National High School. Tagpaabot isab ang napasalamat sa habig ng delegasyon ng Kabadbaran City ngadto na sa makadaguan sa gobyerno syudad ug mga barangay officials ang habig ng Philippine National Police sa matupadali dadyo na paghatag sa ila pagresponde sa ila pipila ka mga hangyo. Isa niini ang matupa pagplastar sa likod na bahay ng eskwelahan na ilabi na ang matupa paghatag isab ng dugang seguridad para na sa delegasyon gikan na sa Kabadbaran City. Inenedyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tadak, RMN! Straight to the point. Anato oras sa tatak alas 9:05 na padadong kamo na namati din sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa idyo mga radyo dial. Inin ato programa at tagapagjuhan isa pa sa ato sa Megasoft Hygienica Products Incorporated Antige Himo anan sister sanitary napkin na padadong ni na mapalitan sa tanang mga drugstore sa grocery stores sa nationwide. Paino sa ato pagpadadon ato na sayran na nagpadadon kaganina ang duwa sa Agusan na del Norte secondary girls volleyball team og isa ka player of the game sa dukuman na buntag ang tag-awardan na player of the game si Saizi Raiko. Tagpakita niini ang kusog sa depensa teamwork determinasyon na nakatabang sa ila team para makabutan na ila maradyaw na resulta sa duwa sa ila pag madaugon. Garbo ng Agusan del Norte ang mga atletang kababadjinhan pinagi na sa ila talento sa nandidikasyon sa natad sa sports. So amo ini ang himo na player of the game sa nagpadadon na volleyball game secondary didon sa 29th Caraga Regional Athletic Games sa 2026. So ana SNSU Gym diri sa likod na bahin na Provincial Sports Complex didon sa SNSU Gym jaon didon tagapahigadon an volleyball games sa secondary girls. Og kuman na buntag ang mga kaigsuunan ato anay kuhaon ang mga update sa buhatan ni Congresswoman Mila Magsaysay ang chairman sa House Committee for Senior Citizens sa mga bag-o na mga update para sa ato mga katiguyangan o ato mga senior citizen. Kaya dyaoy update ni ini og ato pakisayran agikan sa idatig pamaba mismo ija anak antiga pamaba sa buhatan ni Congresswoman Mila Magsaysay. Ang kabahin na ini sa mga kalambuan para sa karadyawan sa ato mga senior citizen o kabahin na ini sa kumanabag-o na aprobahan na anan Committee on Senior Citizens sa pagpanguyo ng chairperson ang taga-sugyot balaod na anti-elderly abuse. Ini na mga pagpangabuso ba sa ato mga katiguyangan kay nasayra nato na dyaoy ato ang mga senior na naabusuhan ang ilang mga katungod kinta naman mga tiguyang na sila na pasagdan. So kuman na buntag garbo nato ang mahinabi ang tigpamaba spokesperson of Congresswoman Mila Magsaysay, ang chairman sa House Committee for Senior Citizens. Ini din sa ato alinya si Sir Miko Magsaysay, an official spokesperson sa buhatan ni Congresswoman Mila Magsaysay. Sir, good morning. Yes, sir. Hello. Sir Miko, maradyaw na buntag live kita sa RMN DXRS sa Surigao, sir. Si Sir Miko Magsaysay. Naputol man ang ijal linya. So ato balikan ang linya ni Sir Miko.
human na na-contact na ini pero kalit na nawaya ang ija ang signal gikan sa buhatan na mismo na chairman sa House Committee for Senior Citizen. So balikan nato ang linya ni Sir Miko Magsaysay, an official spokesperson sa Office of Congresswoman Mila Magsaysay. Sir, good morning, Sir Miko. Good morning po, Ma'am Gay. Kumusta, sir? Ayos naman po. At nais ko pong bumati na magandang umaga sa lahat po na nakikinig sa inyong palatuntunan. Maraming salamat at napagbigyan ninyo kami ng oras, Sir Miko. Isang malaking karangalan po na maimbita po sa inyong palatuntunan. Live po tayo sa programang Straight to the Point ng RMN Surigao, Sir Miko. Gusto ko lang malaman ang mga update sa Office of Congresswoman Mila Magsaysay. Kamakailan po kasi nabalitaan namin na inaaprubahan na po ng Committee ng Senior Citizens na pinangungunahan nga ni Chairperson at Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay ang panukalang batas na anti-elderly abuse. Yes po, Ma'am Gay. Sa kasalukuyan po, ang anti-senior citizens abuse po na panukala ng ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List ay ito na po ay aprobado na sa level ng komite at kasalukuyan pong ito dinidinig na sa ating technical working group. At dito po sa naihaing panukalang ito, dito po pinapakita yung mga abuses, no? In fact, ang naisama po dyan are 11 kinds of abuses. Medyo mahaba-haba po talakayan yan, but just to name a few, siyempre po nandyan yung physical abuse, emotional abuse, mental abuse, financial abuse, at marami pa pong iba. At ang isang nandyan din po na pang-abuso sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola, yun pong mga sila po ay pumupunta sa mga ahensya ng gobyerno o mga pribadong establishmento kung saan po sila ay nasisigawan o kaya napapagintay, pinapabalik-balik. Minsan po nabibilad sa ilalim ng araw, wala po mga priority lanes para po sa ating mga ka-United Seniors. So yan po ang ayaw ng ating mahal na Congresswoman, Ma'am Gay, ano? Kaya po, kanya po minabuti na mayayain po ang panukala na ito kasi sabi po ng ating mahal na Congresswoman, dapat po ang ating mga nanay at tatay, lolo at lola, dapat sila po ay minamahal at hindi po inaapi o kaya inaabuso. So mabuti naman at pumasa na ang itong batas para sa ating mga elderly. Pero meron ba kayong mga data? Marami ba talagang nagrereklamo dahil sa abuso sa ating mga elderlies? Sir Miko? Ma'am Gay, no, pagdating po sa data, napakahirap po tukuyin yan. Meron pong datos na nakasaad po ang DSWD, pero ang marami po dito ay yung mga unreported cases. Kasi po, pag sinabi po natin pang-aabuso sa ating mga ka-United Seniors, kadalasan ay ito po ay nagaganap sa kanila pong sariling pamamahay, kung saan po ang kanilang mga sariling pamilya, paminsan ang nagiging sanhi ng mga pang-aabuso na ito. At alam niyo po, Ma'am Gay, sa atin naman pong kulturang Pilipino, pagka within yung sa mga family matters na ganyan, hindi na po yan na i-report, ano? So, muli, pinapaalalahanan po natin ng ating mga kababayan na dapat po ang ating mga nanay at tatay, lolo at lola, yan sila po ay ginagalang, rinirespeto at binibigyan ng tamang aruga at pagmamahal. At hindi lang naman po sa pag-aabuso, Ma'am Gay, nandyan din po yung neglect. Alam ko po, sa hirap ng buhay, paminsan kadalasan na yung mga pamilya kinakapos din, no, sa araw-araw na pantustos sa kanilang mga pangangailangan at minsan ay napapabayaan po ang ating mga nakatatanda. Napakarami pong cases ng ganyan na pag ang ating mahal na Congresswoman ay umiikot sa buong Pilipinas. Napakarami po at makikita niyo po yung mga napapanood niyo sa mga social media o sa mga balita na paminsan
kadalasan pag may report po sa ating tanggapan, yan po ay agad pinupuntahan na ating mahal na congresswoman at nadadatnan. Minsan yung ating po nakatatanda ay nakakulong sa kulungan ng aso o kaya nakakadena o kaya kinukulong sa kwarto o paminsan pinapabayaan na lang na maghapon na walang kinakain. So yan po, dyan po ang layunin po ng ating panukala ay maiwasan po ang mga bagay na to. At marami pa pong ibang mga bills or panukala na pertaining to ito po yung tama pong pag-aalaga ng ating mga nanay, tatay, lolo at lola. Sir Miko, magsaysay, laganap din ang mga online scam na nangyayari ngayon. Paano po ba natin maproteksyonan o maprotektahan itong ating mga senior citizens? Lalong-lalo na ang nakakarami sa kanila ay hindi talagang alam ang mga bagong teknolohiya. Kaya dyan, Ma'am Gay, in fact, katatapos lang po ng committee hearing, no? Ito po sa mga online fraud, ito po mga scams na ito. Kasi po, ito po ay nagpugat sa isang reklamo na naidulog po sa ating tanggapan. At yung complainant po dyan, isang senior po, tatay, hindi ko na upapangalanan. But siya po ay nag-report sa atin na apparently, siya po kasi gumagamit kadalasan, alam niyo po ang ating mga ka-United Seniors, gumagamit po yan ng yung SSS app or GSIS app na tinatawag, kung saan po buwanan ay sila po ay nagbabayad ng kanilang mga hulog or sila po ay tumatanggap ng kanilang mga pension. And ito pong ating biktima ay nag-access po ng SSS online app at sa araw na yon hindi po gumagana or down po yung system na yan ng SSS at pagkatapos ng mga ilang minuto, meron pong tumawag sa kanyang nagpanggap na empleyado ng SSS at sinabi nga sa kanya na down ng system ngayon, tapos nagbigay po ng alternative link or alternative app. Kung saan naman po, wala naman pong kaalam-alam yung ating tatay na binuksan niya po ito. At siya po ay ginagabayan pa nung nagpapanggap na empleyado para i-access ang link na ito. At siguro, nung matapos ang mga ilang oras po, dumating ang kanyang anak at nagtaka at sabi niya gano'n, medyo naghinala. Sabi, bakit merong alternate app na ganito? At agad-agad naman hinugot yung SIM sa kanyang telepono. At nung isaksak ito sa isang cellphone, ay nalimas po ang almost 1 million pesos sa 4 na bangko, online banking at 2 e-wallet apps. So nung siya po ay dumulog sa ating tanggapan ay agad-agad nagpatawag ng investigasyon ang ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay at nasimulan po ang pagdinig patungkol po dito. At alam niyo po, Ma'am Kay, nakakagulat po, napakarami po pala ayon sa ating PNP, sa NBI, mga cybercrime units po natin dyan sa kapulisan, ay napakarami po palang biktima at kadalasan ay ang mga seniors. In fact, yung isa po na reklamo sa atin, hindi na lang po siya nag-file ng formal complaint, pero ang natangay po sa kanya is almost 50 million pesos. At ganyan po kalaki at kalaki itong sindikato na ito na gumagawa ng mga yan. Ngayon po, Ma'am Gay, ang isa pong mga naging magandang talakayan dyan ay lumalabas po, nahihirapan po ang ating mga kapulisan na tugisin ang mga sindikato na ito dahil po sa tinatawag na bank secrecy law at nahihirapan po sila i-access ito pong mga accounts ng ating mga biktima dahil po sa bank secrecy law. Ngunit pinapaalala po natin sa kanila, meron na po yung APASA na tinatawag kung saan pag merong mga bagay na nabibiktima ng mga scams na ganito ay mababypass yung bank secrecy law na yan. At agad naman tumugon ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas at yung mga other banking institutions at lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtulong-tulong para po tayo ay makahain ng isang panukala na magbibigay proteksyon sa ating pong mga nanay at tatay, lolo at lola pagdating po dito sa mga online scams na ito.
Sa inyong palagayan, Sir Miko, paano po natin na pwedeng solusyonan ang sitwasyon ngayon ng mga nakakatanda na tila napapabayaan ng kanilang mga kaanak, ng kanilang kapamilya na hindi na po sila talagang kayang alagaan? Meron pong dalawang panukala ang ating mahal na congresswoman patungkol dun sa tinatawag po na Senior Citizens Daycare Center at saka sa Senior Citizens Nursing Home. Tama po yung nasabi niyo, Ma'am Gay. Kadalasan po sa pag-ikot natin sa buong Pilipinas, nakikita po ng mahal na congresswoman natin yan. At paminsan, hindi po masisisi ang mga pamilya kasi tulad po ng nasabi ko, kadalasang dahilan ay pinansyal. At ito po, minsan nahihirapan ng alagaan ang ating mga nanay ito at tatay, lolo at lola. Lalong-lalo na po yung may mga karamdaman. Kasi po ngayon napakamahal ng gamot, napakamahal ng pagpapa-ospital at dahil po kinakapos ang pagdating po sa pinansyal ang ating mga pamilya ay nahihirapan din po sila na alagaan ang kanilang mga nanay, tatay, lolo at lola. Kaya po ipinanukala ang Senior Citizen Daycare Center kung saan hindi na po naman po bago ito, Ma'am Gay, kasi alam natin sa mga barangay meron na po yung mga daycare center, kung saan inaalagaan po dyan ang ating mga kabataan. Ngayon po, dito po sa Senior Citizen Daycare Center ay magkakaroon ng isang lugar sa ating barangay kung saan pwedeng dalhin pansamantala ang ating mga nanay, tatay, lolo at lola ng sa araw-araw, lalong-lalo na po yung mga anak na nagtatrabaho at kadalasan pag sila'y pumasok sa trabaho ay naiiwan sa mga bahay yung kanilang mga nanay at tatay, lolo at lola at minsan kung sila'y may karamdaman, napapabayaan, hindi napapainom ng gamot sa tamang oras, hindi napapakain o minsan nangyayari po yung mga aksidente, nadudulas, nababagok ang ulo. So meron pong Senior Citizen Daycare Center na mag-aalaga po sa kanila kung saan po mababantayan, mapapakain sa tamang oras, kung may kailangan silang inumin na gamot, tapos meron mga social interaction, social activities, konting ehersisyo, para na sa ganun ay malusog ang kanilang katawan. Yan po on a temporary basis, yung pwedeng iiwan sa hapon, sa umaga, pagdating sa hapon, pagbalik sa trabaho ay susunduin mo na. Ngayon, yun naman pong Senior Citizens Daycare, Senior Citizens Nursing Home, more permanent basis po ito kung saan yung mga talagang abandonado na at wala ng pamilyang umaaruga ay meron po silang mga nursing homes na mapapasukan para nang sa ganun po ay in the twilight of the years ay mabigyan naman po sila ng tamang pag-aaruga para maramdaman naman po nila na sila pa naman po ay minamahal po ng ating pamahalaan. Okay, regarding naman dito sa very popular na universal pension, dami kasing mga fake news ngayon sa Facebook tungkol dito, Sir Miko. Ano ang latest from the office of Kong Mila? Maraming salamat po, Ma'am Gay, sa pagkakataon na ito. Tulad po ng inyong nasabi, napakarami pong misinformation o fake news pagdating dyan. Alam niyo naman po sa ating social media, pag medyo mainit ang talakayan, marami pong sumasakay dyan at kadalasan yun ng engagement or for the views na tinatawag po. Ngayon po, dito po sa Universal Social Pension natin, pinapaalala po, nagbibigay po ng kalituhan lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Dahil pinapaalala po natin sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola sa buong Pilipinas na hindi pa po ito ganap na batas. At ito po ay isang panukala pa lang. Siguro magbigay lang po ako ng konting background pagdating dyan, Ma'am Day. Sa kasalukuyan po, under Republic Act 9994, meron po tayong tinatawag na social pension na nanggagaling po sa pamahalaang nasyonal. Ito po yung nanggagaling sa DSWD. Okay. Ngayon po, pera po yan dun sa mga local counterpart na nanggagaling sa mga LGUs. So, ito po, under sa kasalukuyang batas, Republic Act 9994, meron po tayong tinatawag na social pension kung saan po nakasaad doon, indigent senior citizens will receive a monthly stipend of 500 pesos na ngayon po ay itinaas na sa 1,000 pesos.
Pero po, ang nakalista lang sa programa ng social pension ay 4 million indigents lang po, Okay. Samantalang ang bilang ng senior citizen sa buong Pilipinas ngayon ay pumipilang na po ng 12 million. Sa madaling salita po, 8 million po ang hindi nakakatanggap at 8 million pa po ang naghihintay. At dahil po sa problema na ito, sa pag-ikot po ng ating mahal na congresswoman sa buong bansa, tinatanong po niya sino na nakakatanggap ng pension at iilan-ilan lang po ang nagtataas ng kamay. At dahil dito, mula po nung kanyang unang termino, Ma'am Gay, nung 17th Congress pa, isang dekada na nakalipas, ay inihain na ito ng ating mahal na congresswoman at patuloy pong ipinaglalaban yung tinatawag po na Universal Social Pension. At ang amendment po dyan ay yung salitang indigent kasi po yung salitang indigent is prone to misinterpretation or human error pagdating sa definition niya. Kaya nagkakaroon ng problema sa implementasyon. At upang malutas yan, sabi po ng ating mahal na congresswoman, pangkalahatan na. Kaya po tinanggal yung word na indigent. At ginawang all. Kaya po ang napasa po niyan ay all senior citizens will receive a monthly stipend of 1,000 pesos bilang pensyon nila buwanan sa lokal sa pamahalang nasyonal. At ito po, Ma'am Gay, pag ito po ay naging ganap na batas at naaprubahan, makakaasa po na lahat na po ng 12 million ka-United Senior Citizens sa buong Pilipinas ay makakatanggap na ng buwanang pensyon regardless of economic status, whether sila'y may kaya man o wala, may pension man o wala. At may dagdag po lang po, Ma'am Gay, marami pong reklamo pagdating po sa ating mga SSS at GSIS pensioners. Kasi sabi nila, hindi po sila napapasama. Kasi po, ayon sa kasalukuyang batas po, indigents lang po ang kasama dyan. Pero po, ang sabi ng ating mahal na congresswoman, bakit naman hindi may sasama ang ating mga SSS at GSIS pensioners? Samantalang, yung mga pension nila ay pinaghirapan po nila yan. Kanila pong hinulugan at ikinaltas sa kanilang mga buwanang sweldo nung sila po ay nagtatrabaho pa. Kaya magandang balita po kung ito po ay maging ganap na batas na po at maaprubahan, ay mapapasama na rin po dyan ng ating mga SSS at GSIS pensioners. So just for the information of our listening public, would you say, Sir Miko, that our senior citizens in the country, numbering more than 11 million, are excited to know more about the bills filed by Kong Mila? If you can name the first 3 priority bills, Sir Miko. Yes po. Yun, bukod po sa ating Universal Social Pension at yung ating pong Anti-Senior Citizens Abuse Act, meron nandiyan din po yung ito pong ating Philippine Geriatric Health Act, kung saan po ito po ay naipasa na sa ikatlong pandinig sa Kongreso at meron din pong counterpart bill yan sa Senado na authored by Senator Bongo, yung tinatawag po nating Philippine Geriatric Health Act, kung saan po ang layunin naman po nito ay makapagtayo ng isang specialized hospital, geriatric hospital para po sa ating mga seniors sa buong Pilipinas. Kasi po, pag ito po ay siguro po, ito mga darating na buwan, kasi nung isang araw po, kakatapos lang po ng pre-conference ng bicameral pudyaan at yung, kung saan po yung House Bill at yung Senate Bill po ay yan po ay pinag-uusapan sa isang BICAM. At ito po ay inaayos na po yung mga provisions nito at dahil pasado na po sa ikatlong pandinig sa both houses po, sa Congress at sa Senate, nasa BICAM na po ngayon at sa mga darating na buwan ay tayo po yung maasa na malalagdaan na po ito ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos at magiging ganap na batas po. At ang layunin po nito ay lahat na po ng pribado at pampublikong ospital sa buong Pilipinas ay magkakaroon na po ng tinatawag na geriatric center kung saan po ito ay magiging libre sa mga pampublikong ospital at ito po ay highly specialized center para po sa karamdaman ng ating mga nakatatanda. Kasi po
Ma'am Gay, pag sinabi niyo po yung salitang geriatric, hindi po lahat nakakaalam niyan, ano? Pero pag ano nga ba to? yes po, pag sinabi mo po yung salitang pediatric, lahat po yan alam, lalo na yung mga nanay at mga lola. Kasi pag ikaw po ay nagluwal ng isang sanggol, ang una pong titingin dyan ay isang pediatric doctor. Ngayon po, sabi po ng ating mahal na congresswoman, pagtanda na, nakakalimutan na. At kadalasan, iba po ang sakit ng mga nakatatanda at kailangan po ng mga eksperto at dalubhasa dito. Kaya po, kinakailangan ng geriatric doctor or geriatric medicine kung saan po ito ay mga eksperto at dalubhasa pagdating po sa sakit ng ating mga nakatatanda. Wow. Lastly, Sir Miko Magsaysay, regarding sa bill filed in Congress para may chance or oportunidad naman to be hired again after retirement ang ating mga qualified seniors. Anong mensahe mo po ngayon sa para encouragement sa ating mga interesadong mag-work again? Yung mga seniors natin. Bali, retired but not tired. Yes po. Napaganda po niyan, Ma'am G, no? Yung retired but not tired. At meron pong isang panukala ang ating mahal na Congresswoman Mila, ito yung tinatawag na employment opportunities, kung saan po ito po ay magbubukas ng pinto na muling makabalik ang ating mga nanay at tatay, lolo't lola, doon po sa mga gusto pa magtrabaho, na mabigyan ng pagkakataon na sila ay makapagtrabaho muli sa mga pribadong kumpanya, pribadong establishmento, at kung saan din naman ay nagbibigay ng mga incentives, mga tax incentives or tax credits sa mga kumpanya na muling tatanggap ng ating mga ka-United Seniors para mabigyan muli sila ng trabaho. Kasi po, Ma'am Gay, ang dami pong namamasal sa ating tanggapan. At sa araw-araw, sila pa naman po ay malalakas at matatalas pa ang kanilang isipan. At sabi nila, nasa bahay lang kami, maghapon, wala kaming ginagawa. At sa pakiramdam po nila ay meron pa po silang maiaambag sa ating lipunan. Kaya po, paminsan meron po yung, although may batas na po ngayon, yung yun pong age discrimination, no, na hindi na po tayo pwede mag-discriminate pagdating sa pagtanggap dahil sa kanilang mga edad, ano. Pero ito po, pinapalawig po ang employment opportunity kung saan hinihikayat po na muling bigyan pagkakataon. Kasi ang dami po, Ma'am Gay, kagaya po ng halimbawa, yung mga pwede pa pong trabaho na hindi naman kabigatan sa katawan, hindi naman po natin sinasabi na magbuhat sila ng semento o hindi naman po ganon. Marami pa pong mga trabaho dito na kinakailangan na pwede pa rin po ang ating mga seniors. Yan po yung mga clerical job. Halimbawa po yung mga trabaho, consultancy, supervision, kayang-kaya pa po nila kasi yung tinatawag po na wealth of experience, yung lawak po ng kanilang karanasan. Yes, kaalaman, karanasan, Ma'am Gay, ay maituturo pa sa mga susunod na henerasyon. At tayo po yung nasasayangan kasi ang dami pa pong manggagaling, Ma'am Gay, na kaya pa po ng kanilang mga katawan at gusto pa po nila magtrabaho at kadalasan ay hindi nagbibigyan ng pagkakataon. Ngunit po sa ating pag-ikot, napakarami na rin po naman kahit wala pa po yung batas na yan. Sabi nga ng ating mahal na congresswoman, huwag na natin hintayin na mayroong maipasa na batas. Sana bigyan na lang natin ng konting puso. 'Di ba? Sariling inisyatiba na lang po at nakikita po natin may malalaking fast food chains, malalaking groceries kung saan tumatanggap na po sila ng mga seniors at nabibisita po sila ng ating mahal na congresswoman at maganda naman po ang kanilang kalagayan at sila po'y natutuwa. In fact, even sa Congress, Ma'am Gay, makwento ko lang, no? Yun pong mandatory age of retirement na 65. Ang dami pong mga nagre-retire na kaya naman po kaya pa po nila. Ipatuloy pa. Ipa po, ngayon, kahit na po wala na sila sa serbisyo o wala na sila sa trabaho, araw-araw pumapasok sila, pumupunta sila doon, namamasyal sila doon, kasi nakasanayan na po. Ilang taon na sa serbisyo na sila'y gigising sa umaga, magbibiyes, sila po ipapasok,
At ngayon, dahil sila po ay retired na, at sabi nyo nga po, retired but not tired, nakatungangan na lang po sila sa kanilang mga bahay. At sa maghapon, sila po ay naiinip o kaya nababagot. At sinasabi nila, kaya pa naman po namin. At kadalasan yung sinasabi nga po natin, may asim pa. Kaya pa po nila, Ma'am Gay. Kaya po ito'y nagbibigay daan at nagbubukas po ng pinto para sila'y makabalik muli sa trabaho. At hindi lang po siguro sa sweldo Kasama na dyan, Ma'am Gay, yung hirap ng buhay ngayon, yung taas ng bilihin, kulang din po ang pangtustos sa pang-araw-araw. But ang higit sa lahat, yung tinatawag po ng ating mahal na congresswoman na dignity of work. Kung saan po, hindi sila mababaliwala na parang ang pakiramdam nila ay sila na po ay useless na, wala na silang halaga, wala na po silang silbi. Lalong-lalo na, alam nyo naman po ang mga nanay at tatay natin, lolo at lola, hanggat meron po yan, sa kanila pong pinapamahagi sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. Pero yun pong wala na po silang maibigay sa kanilang mga pamilya, minsan po it leads to depression, nalulungkot na rin po sila at nagkakaroon po ng feeling of hopelessness and uselessness. Kaya po yan ang gusto ibalik ng ating mahal na congresswoman na maibalik yung mga panahon na sila po ay muling nakakapagtrabaho at kumikita at nagkakaroon po ng dignidad at muli nagkakaroon ng silbi dito po sa ating lipunan. Okay. Maraming salamat, Sir Miko Magsaysay from the Office of Congresswoman Mila Magsaysay, ang chairman ng House Committee for Senior Citizens. Maraming talagang salamat. Salamat karadyaw sa Surigao Noon Words pa, Sir Miko, sa oras po na binibigay ninyo ngayong umaga. Ma'am Gay, maraming salamat po sa inyong programa sa pagkakataon pong ito. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. Ijo na bati ang mga kaigsunan na si Miko Magsaysay, ang spokesperson sa buhatan ni Congresswoman Mila Magsaysay, ang chairman sa House Committee House Committee for Senior Citizens. RMN Exclusive. Straight to the point. So, kung na mahingpit na gadod na balaod, inin na tagatawag na universal universal pension, dili ra kon mga indigent senior citizen, kay tag-utroman, tagtangtang inin word na indigent. Sumaya pa ni Sir Miko Magsaysay para ang tanan mga senior apil na matagaan ng inin pensyon. Dili ra kay isa ra ka grupo na malaong nato ato na taglaong pa na wayay mga pensyon na sa SSS o sa GSIS. So lampurnas na ang tanan. Kuman tagsugyot pa ini, pero hapit na gadod na mahingpit na isa ka balaod. So kung mahimo na ini na sa mga pagpaningkamot ako man chairman sa House Committee for senior citizens, mahimo na ang tanan mga senior citizens sobra na ba sa hapit 12,000 o 12 milyones ang mga katiguyangan o mga senior citizens dinhi sa Pilipinas. O angayan lamang gadud na hatagan na inin matud pa pagatutok isab ang mga angayan na benepisyo para sa ato mga senior kay naibayo kita kun na uno na kadaghan sa pinin mga nabusuhan sa ilang mga katungod, kinta naman mga tiguyang na sila o yan na ilang mga trabaho. So kuman ay nagtindog nan ini si Congresswoman Mila Magsaysay, Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, nilingig sa din ng mga apelyido din sa Pilipinas in mga Aquino Magsaysay. So si Kong Mila naningkamot ko nan ini kay matud pa nita isa ini kasi tagbati kay siya isa man sab ka senior. So daghan an isa mga top ini tagtawag pa ng mga sugyot balaod na og isa tagpaningkamutan gajud na ini na mga balaod mapasar dilon sa Kongreso og mahingpit na isa ka balaod og gawas nan ini na balaod isab gawas sa jaton universal pension an inintagtawag na ang sugyot balaod sa nidya na anti-elderly abuse. Kaya bayo kita na daghan sa panato mga senior citizen na naabusuhan sa ilang mga katungod o ang sakit pa nan ini mismo ila ka pamilya
ila mga anak ang nag-abuso sa ila para magukod o para tabangan masolusyonan ini og hingpit na mawaya na og mahadlok ini na padado na pag-abuso sa ato mga senior amo na taga-sugyot kadto ni dyan na mahimong isa ka balaod ang tagtawag na anti-elderly abuse. Alas 9:39 na ang ato pagiga hinabi kay Sir Miko Magsaysay sa buhatan buhatan ng chairman sa House Committee for Senior Citizens, Mila Magsaysay, ang hatod isa ba ang sa ato sa Marijaw na kabubuton ng Unique Maximum Toothpaste. Ini nato programa tagapaljuhan isa ba ang sa ato ng D3 Biofood Supplement na paradyo nidyo na mapalitan sa talan ng mga drugstores, grocery stores sa dini sa ato syudad sa na probinsya. Salamat sab sa Edwina sa Flower Shop, ang seed liniment oil o ang Metro Surigao Shopping Center na may mutang sa may Canto Borromeo Rizal inin na syudad na nagatanyag ng nakompleto ng mga groceries. Bueno, good morning diha To the point. sa ilan ni Saya Kalimbo Piguro na namati nagtanaw kawan sa Facebook live stream nato. Salamat Say, praise resurrection, mabuhay ang aming chairman Sir Miko Magsaysay. Maraming salamat, praise resurrection. Juanita Comendador, ika nga mahalin ang nakakatanda, napakaganda at makabuluhang panukala ng ating napakasipag na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Muli, maraming salamat Chairman Miko Magsaysay. God bless. From Juanita Comendador. Presi Resurrection, Ma'am Gay, I am excited dito sa panukala ng ating mahal na Congresswoman giving an opportunity ang mga meron pang kakayanan senior citizens to work again. Kay sa iba na mga kanasuran, ang mga senior dito bisan 70 years old na basta able pa pwede pa magtrabaho para di magsalig sa ilang mga kapamilya, mga anak. So kung okay pa, liksi pa kay usahay kun yan imo trabaho anad ka nandiyon sa imo pagtrabaho sa kadugayon tapos kalitra ka umuundang usahay ma-depress inin iban kay naanad na magtrabaho matanan sadyo. So gwapo ini na balaod kay daghan pa ang ato mga senior na gusto sa mo trabaho. Og si Juanita Comendador sa mapagpalang umaga, Chairman Miko of United Senior Citizens Party List, and to our dear Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay, and to sa iyo Ma'am Gay, greetings from UP Bliss Senior Citizens Achievers Chapter Incorporated of Quezon City, Philippines. Wow, taga Quezon. Good morning, ma'am. At Marvin Fronda Aquino, nagkakaisang senior citizens ng Pilipinas at pamilyang Filipino, fully supports the advocacy of United Seniors of Kong Mila Aquino Magsaysay, Sir Miko, from Praise Resurrection. Ang Liamanzaris Martinez, ang ganda po niyan senior citizens daycare. Naku, sana po maipasayan yung batas na yan. Risa Santos, Miss Gay, watching from Manila po. Good morning, Chairman Miko. Very nice to seniors advocacy and clear information as always. God bless. More power. Prissy, galing kay sa aming mabait, masipag na chairman ng United Senior Party List, Miko Magsaysay. Magandang umaga po from Prissy Resurrection. Juvie Adran Magadan, morning Ma'am Gay, shout out lang ko diri sa Purok 5 sa Lower Sangay Anumar, salamat. Randy Santizas, Manu Datoy, good morning Adrian Corminal, Ma'am Gay, sa ako pamilya sa Barangay Serna, Ajaw Kamo Kabiro. Okay ra ako diri sa Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Si Ma'am Adele, good morning ma'am. Sorry, nakamatubag ang imong mga tawag ma'am. Watching from Manila. Salamat ka radyo. Zander Salim, good morning. Og ato i-greet na happy birthday ang pinakagwapa na presidente ng Surigao Chamber of Commerce and Industry na nag-birthday ako man na adlaw. Si Ma'am Melva Garcia nag-birthday ako man na adlaw Marso 18. So happy birthday Ma'am
Ma'am Melva Garcia. Birthday ni Ja. So, makakauna sa bako ini ng marang-arang. Kay Hagaron, man kami ni Jojo. Anong panihapon. So, Ma'am Melva Garcia, di doon sa Villa Corito, ma'am. Happy birthday. Anak ko gusto da. Jao naman tanan kan Ma'am Melva. Mo gani sige rin ni suroy-suroy tour around the world. Sige rin nag-smile kay aran ni ka happy birthday kuman gazud na adlaw. Na mo panghinaot ma'am, in taglaong pa arang manimo gazud ka matud pa ka abtik pa, arang pakaliksi pa. So unta jaon arang pa ni mo mahimo sa di doon sa Surigao Chamber of Commerce and Industry labi na sa ato mga negosyante dinhi sa ato probinsya. Good health always ma'am para kay Mama Melva. Okay, sa tanan mga nag-birthday, nag-anniversary ko man na adlaw, happy anniversary, happy birthday. Silom na adlaw sab kan na pari Buboy Lansin. Happy birthday sab ni Buboy Lansin. Silom na adlaw. Happy birthday, Buboy Lansin. Good morning sa iso didon na Mats Carmi Lansin sa may Kanlanipa Housing. So dinhi na tapos na saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Miyerkules na. Og ini nakita ko man sa naghinapos na mga adlaw sa ini na 29th Caraga Regional Athletic Games 2026 na diin an host ang Surigao City og Surigao del Norte og Department of Education. So kamo na ya pa makakadto sa mga venue o sa mga duwaanan sa naglain-lain na mga sports event ala bisita na kamo kay ang mga final games, mga semifinals, championship magsugod ko man na adlaw hangtod ini sa Biyernes kay kutob na Biyernes ang si RAG o Cara Games sa 2026. Ang daghan ng mga venue, ang mga paduwa diyan din sa Provincial Sports Complex o libre ini way bayad doon sa may City Gym, Provincial Convention Center, din sa may Barangay Washington Gym, doon sa St. Paul University, Surigao's new site. Diyan din doon natuyo kaduwa sa table tennis, basketball o sa football sa elementary. Doon sa Tugbungon Gym isa sa Ipil, covered gym, diyan sab ang basketball. So bisitahin niyo ini kay ini nakita ko man sa naghinapos na mga adlaw para sa 29th Caraga Games 2026. Straight to the point. Bueno, dinhi na tapos ang ato panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Miyerkules apit sa 18 na Marso 2020 ang size. Vicente Nogaliza Parias diri sa Singapore ma'am ang mga tiguyang may trabaho pa bisan sa Amerika. Kadumdum ako na nadto nako anhi nga anti Nini Lumboy na si Tinta na si Ja. Si Tinta na kapi nagtrabaho pa dito pero dili kun bugat na mga trabahoon sige mag-inkuray ra dyan sila magpiluay diyon sa mga pabrika mag-ingkudra. So tumungod kay arang na ini ka high-tech ang mga ekipo kuman sa mga ano pa ini mga planta na diyon diyon sa gawasan na soda. So kasagaran nila din sa Pilipinas mga consultancy ang may sagad ato sa na hibaw-an pero sa iba na mga lugar iba na nasud jaon kazud jao pa ila tagdawat na mga senior citizens na nanarbaho pa isa na ini an US o dito sa Singapore. O kaiba na ko diri sa control. Oy nagbabalik man si Chip na. Hindi din ini missing pila ka adlaw man okay. No tungara ka Chip bisan hair man ka lamang anhi singod. Chip Perley Fernandez. Iba nato diri sab si J.O. Bataan, iban sa isa partner diri. Si Braille Cabrisa. Sa dura ka Braille na nag-duty hay man imong mga partner. Nato mga intern diri gikan sa Northeastern Mindanao colleges, mga nag-OJT, mga IT students na NEMCO. So si Braille Cabrisa og nadukad isab diyan sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Si Gerson Dodong Kihano. Ako si Radyoman Gaydol Futio. Salamat karadaw sa ijo pagpamati. Straight to the point. RMN. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo?